ibig sabihin pala nito, ipapakita mo yung difference nung kalusugan mo sa kapitbahay mo. Bakit hindi ka nagkakasakit? Sasabihin mo ngayon, hindi kami nagbi-between meals. Hindi kami kumakain before bed. Hindi kami umiinom ng tubig during meal. Alam mo kung bakit? Nandyan din. Pag uminom ka pala ng tubig, habang kumakain, tumatabang yung hydrochloric acid na siyang pantunaw. And at the same time, nagkakaroon ng nabobloat yung solid. Ang gagawin naman ng panunaw, kailangan i-dry up muna yung liquid bago tunawin yung solid. Kaya nadidelay. Kaya marami yung nakakaroon ng problema sa panunaw. Kaya tamang-tama, bakit na naisulat lahat ito? Samantalang kung pag-aaralan mo yung mga health books ngayon, na sinulat ng mga manunulat, ngayon pa lang nila nakikita ito. Kaya kung hindi mo ako mapapainom ng tubig during meal, nag-iintay ako ng an hour. Para at least ma-digest ng maayos, Maayos. yung ating kinain. At pag natunaw na, saka ka na lang iinom. O kaya 1 hour before meal, uminom ka para hindi ka ma-overeat. Yun naman ang sekreto nun. So hindi ba napakaganda na kung lahat tayo magkakaroon ng tinatawag na interest sa kalusugan, sabi nga, if you are not interested with something or attracted, nothing gonna work. Everything started with attraction. Kaya merong law of attraction. If you are attracted to build a nice house, you will do everything Totoo yan, Dok. to accomplish it. Yung kung paano mo Kasi meron kang goal. may goal ka eh. Gusto mong ako, goal ko. Paano ko ma-maintain ang goal ko? 135 pounds lang ang timbang ko, yung binata ako. Eh, nagsimula ako, 160. Eh ngayon, 138 na ako, 140. Konti na lang. Pagising ko nga sa umaga, 138 na lang eh. O edi 3 pounds na lang, naabot ko na. Ang goal ko, magkaroon ako ng, alam mo na, yung abs. Eh kaya naman pala eh. Pero hindi mangyayari kung hindi ka attracted at hindi ka interesado sa bagay na gusto mong gawin sa sarili mo. For example, attracted ka na hindi ka tumanda kaagad. Kaya ang ginagawa ko, lagi ako nag-aloe vera. At naliligo ako, yung tubig na pinapaligo ko, may filtered na ron sa baba. Pagdating sa tangke, may filtered pa uli bago pumasok sa aming balat para ipaligo. At sinisigurado ko, yung tubig na iniinom namin ay safe. Bukod dun sa dalawa-dalawa na yung filtered, meron pa kaming hydrogen machine para sigurado na patay yung bakterya. Bakit? Nag-iisa lang ito. Paano kung magkasakit ako? Paano kung magagawa yung part ko? Paano kung makapagle-lecture at masabi ko sa tao na napakasaya at napakasarap ng isang taong nakakaramdam ng maayos na kalusugan? Dahil napag-aralan ko, hindi pera ang totoong tunay na kaligayahan. Part yan. Pero pag ang kalusugan ay lagi nandyan, automatic ang pera dumarating na lang. Amen. Dok, may question lang ako kasi nabanggit mo yung filtered sa tubig natin. Ano? Paano naman yung walang filtered, kumbaga? Pwede ba yung pinakuluang tubig? Eh, at least makatulong na rin yun. Pero talagang kailangan nating mag-iingat yun, lalo na yung mga nasa kamay nila. Siyempre, mandami mga chlorine yan eh. Siyempre, na-absorb ng skin yan. Tama. Kaya kami dito sa Antipolo, ang tubig namin, 500 feet ang lalim. Talagang hukay talaga, Talagang malalim yung pinagkukunan. malinis yung tubig. Eh siyempre, gift ng Panginoon to. Pangalawa, dream ko to. Pangalawa, attracted ako dito. Ganun din naman. Advocacy talaga Kasi alam mo, pag attracted ka sa isang bagay, for example, na-attract ka sa isang babaeng gusto mong mapangasawa, gagawin mo lahat ng magagawa mo para makuha siya. Oh, mga boys. The same thing sa sasakyan, nangangarap ka na magkaroon ka ng brand new. Hindi naman babagsak sa langit yan. Totoo yun. At sasabihin na, yan na yung sasakyan. Gagawin mo yung part mo. Maghihirap ka talaga. Yung tipong magsisave ka, ito pangkain ko, titipidin ko yung pagkain ko para lang makasave ako ng At pambili kung ng ikaw sasakyan. nagninegosyo, titsagain mo. Dahil hindi naman po pwede yung darating na lang isang bagay na parang wala ka man lang partisipasyon katulad niya sa kalusugan. Bago pala sagutin ng Panginoon ang panalangin ng mga anak niya na nananalangin balikan kanilang kalusugan. Kailangan mo nang maintindihan nila na ikukorek nila at susundin nila yung walong utos ng kalusugan. Walang magic. No way. Kaya yun yung point. Kung attracted ka sa langit at gusto mo makarating sa langit, binigyan tayo ng Panginoon ng pasaporte. Mga palatandaan o requirements. Sumunod muna tayo doon sa law ng Panginoon bago tayo makapasok. Sumusunod tayo dahil mahal natin siya. Amen. Kasi kung susunod ka naman, hindi mo siya kilala. Totoo yan, Dok. Hindi mo rin kaya. Kasi may ibang tao. Alam mo yung pagbe-vegetarian, to be honest with you, hindi madali yan.
Kung wala ang Panginoon sa puso mo at hindi mo nararamdaman yung value na nag-iisa lang yung katawan mo, na pinaghirapan ng Panginoon, bukod siya nilalang ka, binayaran pa yung utang mo, at matapos mong maintindihan lahat ito, at makilala at magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, na ayaw mong masaktan mo siya, ang pagsunod, napakasaya. Totoo yan, Dok. You are not gonna count anything. Ang You will continue to do it so that you will be doing yung tinatawag na purpose niya para sa iyo. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang katungkulan o purpose na gagampanan. Kaya tayo buhay pa. Kaya tayo naririto. Amen. At saka gusto ko rin ibahagi, Dok, no, in addition dun sa sinasabi niyo po, yung obedience. Marami kasi siguro, lalo na sa isang kabataan, iniisip nila na parang, bakit ganito? Ang dami namang restrictions, susundin ko to, susundin ko yan, ang daming mga palatuntunan na dapat sundin. Pero, kanina ang ganda nung sinabi niyo po na, sinusunod natin ang mga bagay na sinabi ng Panginoon sa atin dahil mahal natin siya. Which is, yun nga yung nasa John 3:16 na una niya tayong minahal eh, di ba? Kasalanan nga tayo eh. Totoo yun. Hindi na nga niya, ano tawag dun yung, hindi na niya tiningnan pa kung ano man yung worth natin. Kumbaga, sa bilyon nating sa bilyon na utang natin, sabihin na natin sa in a man's perspective, parang yung lahat ng utang, yung bilyones na utang ng isang tao na lang, ay binayaran lahat ng Panginoon nang hindi ka tinatanong, gusto mo bang bayaran ko? Hindi eh. Nagkusa siya na ibigay yung bugtong anak niya sa ating lahat. Yeah. Ayun. Kaya, so